Thank you. Say magandang kids. Mayong gabi sa tanan. Are we blessed? I pray that we are blessed. Receiving divine favor. Mo na siya blessed. Pabor sa Ginoo ba? Bless kayo ko. Saan man ako i-share? God is good, and I know nga this is for a reason nga nag-raise ta og funds and for Cebu. Pastor Jasper, yung place dito sa San Remedio, no? Cebu. And kabalo man ta kita nga grabe ang ila ang giagian dito. And we are blessed somehow nga even na naka-experience na sa earthquake, pukaw to siya sa Ginoo ba nga hapit na rin siya mobalik. No, every time na disaster, it always reminds us that the day of the Lord is coming. It's drawing near. And na mga birth pains na ito ang ma-experience. In 1 Thessalonians 5:3, it's, birthing. These are birth pains before the day of the Lord. Earthquakes and disasters. This is already written. Unsa atong respond ani nga giwarningan nanta ni Lord ani. It's a wake-up call nga, hey, andam na baka? Spiritually, or napakay mga butang dapat nimo ibuyan. Nga wala na please si Lord. Or napabaka sa cycle of defeat, sin, discouragement nga if naay disaster mahitabo, mawala imong peace. Dagan kayo mga tao ron nga troubled, wala sila peace. And walay lain makahatag na tong peace in times of trouble, ang Ginoo ra gyud. Si Jesus ra gyud. So no matter what situation we are in, I pray that we grab hold of Jesus, our peace. And sa ato mga brothers and sisters no nga wala mig kasinati sa inyong nasinati, pero we pray and we hope to raise support para sa inyo. Hopefully ma-bless mo sa mo ang gibuhat karon. And I think that it's very clear that the day of the Lord is approaching. I just want to impart something tonight, which is fruitfulness. Being fruitful in the Lord. And nagsurihan na ni Pastor kanina nga, this is bunga ra ni sa gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Daghan kayog mga Christians nga kabalo sila sa word, pero wala sila fruit. Ang gipangita man gud ni Lord is not how much you know, but how much you bear fruit. Amen? Grabe kita maka-judge sa uban, quick kita nga mo condemn, kana. Pero wala ta nag-self-reflect if naabo kay fruit. Nakoy testimony ninyo nga, nakoy na-disciple nga, grabe po diyang heart ron, nag-serve sa Ginoo. Pero ilang situation before, dili likely ba? Na siya uyab, yun, gatago-tago sila kay gaipon. And then, galid sila sa church. And then, dili maayo. And then, nagtago sila for 3 years, ning ana ilang sitwasyon, nag-ipon. Live-in. Although, puro sila Christian, pero wala sa choice daw. Kaya wala man sila kadaganan. Wala sila kabuloon saon ni siya nga pagsulbad nga sitwasyon. Basi kung mudagan sa pastor, mahadlok sila nga makondem. Mudagan sa ginikanan, mahadlok sila kay basi ko anon. Wala sa kabalo nga naa sila na nga sitwasyon kay naabot ra gyud nga naay kadapitong atong nakinahanglan nga makatigom ay mga good nga intentions ba, pero
negative gyapon siya. For 3 years, wala sila'y bunga sa ilang pinag-ipon, bisag do sila duha na trabaho. And nindol sila balik sa Ginoo, surrender sila mingon sa nga, di nato ni ikaulaw. Ato ning i-surrender. Atong ipahibalo ni pastor. Pahibalo nila nako, pahibalo nila sa akong senior pastor. And pastor ning ani mo sitwasyon. And grabe kayo si Lord kay ang gi-release na namo instead of curse or condemnation, ingon ako nga nay grace si Lord. The Lord will do something i-shift mo nga dili ning ana yung situation. Nay grace si Lord. And then when it came to me, nga ning ana ilang story, nga na akong heart, nga namo ko'y bakante nga room sa balay, pwede ka na ko papuyon din para mag-separate mo. Although gidawat mo sa church, walay condemnation, gilove mo, pero you need to still obey the Lord and live a life nga without, kada bitong walay saway. Wala na, beyond, bisag ingon sila, ga-abstain na sila sexually, pero they need to really defeat kanang temptation ba? So I know you get my point. Nga ko, okay kuya, thank you kayo for opening the room. Ato siya sa balay, and then the disciple siya, nang-grow siya. And then, you know what? Gi-bless sila maayo ni Lord. Gi-promote ang iyang girlfriend sa trabaho. Siya nga, walay trabaho, gitagaag trabaho sa Ginoo, and na-worker pa siya sa church. Full-time. And then, grabe yun, nakatigom sila sa kasal. And many other blessings na nabot silang kinabuhi. And then, kaslunon sila October 25. Wow. Si Lord, anak, mo arrange sa imong kinabuhi once nga mo surrender ka. And if nakakita mo ato, si Jay Poyog, si Hannah, I'm using their testimony again without their permission because I love them. And they know nga, kani nga testimony para ni Satanan. Dindiri sila katong ga-propose if nakabantay mo. Sila to. Anong nakaning anak ko bitaw kay gipakitaan ko grasya sa Ginoo. Kay ning anak po ko sa una. Ga-live-in ko sa ako ang girlfriend. And baling hilak na ko ni Lord, sorry kay Lord, ning ani akong sitwasyon. I surrender to you, Lord God. Saan ni Lord mo pag-usab? Saan ni mo ni pag-change? Nasagsalig ran ako nak. On that day nga ming surrender ko ni Lord, na ming tawag nako, kauban na mo sa church, nga nay apartment, akong gi-open up sa iya. Kasi diri siya sa apartment, libre, walay bayad. Puyo. Nandito akong girlfriend. Mga 2 months siya gipapuyo dito until gignan mi ni Lord nga magpakasal. Last May 25, 2025. And that is a very significant verse na gihatag ni Lord namo kay kidala mi na sa Ephesians 5:25. Husband, love your wife as Christ loved the church. That's why that's the date of our marriage. So unsay nahitabo na ko nga blessing nga grace, ako pong gihatag sa ila. Kay nakabalo ko nga giplastar gani ko ni Lord, how much more kamo nga mo surrender mo doon sa Ginoo. So no matter what situation you are, saligi si Lord. If puno kag utang, kabalo ka unsay remedy ana? Wala sila kabalo sa remedy. Dili na mangutang. Muhalad ka sa Ginoo. O giampo nimo nga mahilang kawas ka sa utang. Ako kabaloon sa una ni Lord, pero mo na i-reveal niya sa ako. Puno po ko sa utang sa una. Halad ko ni Lord, o gitangtang niya, tanan akong utang. Naaray mi sulod. Mabong gud na siya, malimta na to. Basta nay mo sulod nga kwarta, ang unahuna na to, ang bayad sa utang, dili ang hatag sa Ginoo. Hello, I don't know, naabot ko sa utang, pero nanay mensahe si Lord para sa mga utangan. Nga this is the year of Jubilee, that God will forgive you of all your debts. If you believe in your heart that God will cancel all your debts, He will do it. Di sila mo tuho. Sa kaila silang Ginoo. Walay mo amen. Okay, surihan mo na ko, ani. Okay ra ba? Masurya pa ko? Release lang ko og testimony. Kasi kabalo nga, bago ko naabot gikan sa Dubai.
Wala sila kabalo ang uban. Pero I know nga some of you, if nag-follow mo sa akong post, I just got back from Dubai. And that was my testimony nga, gi-invite ko dito. The reason or kanang naabot ko dito is gignan ako ni Lord nga pag back on February nga magwali ko sa YouTube. Ingan ako ni Lord, Lord, gamita ko, Lord. Ipadala ko, Lord, asan lugar na mo ipadala. Yung gignan ko ni Lord, di gani ka kawali sa mga igsuon, ipadala na nung kasgawas. Mo na siya. So, ningwali ko sa akong mga igsuon, dawat sila Jesus Christ. Naikabaguan, abot sa ilang kinabuhi. Dayon, ipadala ko sa gawas. And then, abot ang time ngayon sa Lord, Lord, gusto ko platform. Kasi nga, na-platform din na, imong Facebook, imong YouTube. Magwali day ka din na, TikTok. Maulaw man ko, Lord. Di man ko vlogger, maulaw ko, Lord. Ay, kung maulaw ka, dili day ka pwede gamiton ako. Kaysa ka ng sigig TikTok din na, sigig YouTube din na, o nga walay pulos, may pay, magwali ka din na o mag-storya kinabuhi. So, ulaw sa akong kaulaw, siya nga, maura man ni akong na, Lord, cellphone. Gubaon pa to, karaan pa to nga cellphone. Nga siya nga, sige Lord, I obey you. Giwalin ako akong sermon sa cellphone. And then, long story short, nga nahuman to siya, nga upload nako, gi-share nako. Naiusa ka person nga naminaw, nga my friend long time ago nga nanaday sa Dubai, nga church leader. Naminaw siya sa wali, siya pastor na bless kayo ko, invite ta ka sa Dubai. Siya, wow, isa nga, dili ko katuo, 3 times niya gi-confirm. I confirm gid ni pastor nga, invite ta ka. Ang Holy Spirit nag-ingon, nag-isa, hindi naman gigumutuo nga, maabot kog Dubai. Ang Holy Spirit nag-ingon ako nga, dalon gi ka diri. Siya, wow, if that is the Lord, then let it be done. Gi-invite ko nila last September 25, naabot ko diri September 30. So dito ko for 5 days. And then nakabless na dito sa ilang church and all. And grabe kay amazing si Lord nga. Unsa ray gi-share na to dito si Jesus ra gyud. Testimony ra gyud og life ra gyud nga magkinabuhi og maglakaw sa gugma og sa bunga sa Ginoo nga makita sa imong kinabuhi. And ato ang mga friends nga mga OFWs dito nga nag-church sa Jesus Stream of Blessing International Church, gi-move ni Lord. Gi-move sila ni Lord. And na-bless sila. And I just want to impart that. Okay, ang impart lang nako is obey the Lord bisag gamay. Okay? Obey the Lord bisag gamay. Sometimes ang command ni Lord nimo is manglimpyo ra sa imong balay. Manglimpyo ra sa imong kwarto. Do housekeeping. Mara na, sometimes kang usay pabuhat nimo nako Lord. Gamay ra gyud. Kabalo ka usay pabuhat ni Lord, i-delete sa nang mga application din na nga dili maayo. Ay i-unfollow sa nang mga butang dili. Ning ana ra. Undang sa og sigig paminaw ana or wordly or undang sa sigig lantaw ana. Gamay kay na i-command ni Lord nimo, dili pa na dinagko. Sometimes ang gamay nga command dili na to mabuhat. So how can we be ready for the big command? Hello? Kung dili ka masaligan sa gamay, usa man isalig ni Lord nimo sa dako. Isa gusto ma-milyonaryo. Wala, dili gusto. Who wants to be a millionaire? Tananan. We are all millionaires kay. Dato kay itong Ginoo. Pero masaligan baka sa gamay. Kung gaan ka karon og 10,000, masaligan baka sa 10,000. Nga mohatag ka sa imong ikapulo ana. Or paghatag sa Ginoo nimo og 10,000, maingon ang Lord, i-surrender na, ihatag na ni kuan. Makabuhat baka ana. Everything we have belongs to the Lord. Pwede ba ko muhatag og prophetic nga gesture sa inyo Okay lang ba? Ipagawas ang pinakataas ninyo nga kantidad sa iyong pitaka din na karon. Prophetic gesture lang. Okay ra ba? Okay ra? Wala ray malain? If naa sinsilyo na. Dili na ko na pangayoon ha, basig makuan mo ba? Come on. Example lang ni, namoy ma-learn Namoy ma-learn. Nindot man ko ding natay ma-learn ba? Bisag sinsilyo, bisag dahil sa mga 100, 200, if na 1,000, sige. Just money. Sige. Palantawa ko yan, pakita ko.
Sige, JM. Yeah, na, pataas. Sige. Okay. Kinsa man din na. I want to see nga, naimuhulbot o kwarta. Come on. Kwarta lang. Kwarta. Bisa, ini, ano yan? Ate Lorraine. Yan. And, Jepta. Okay. Jepta is holding 500. Ate Lorraine, 50 pesos. Okay? Your money. I-exchange sa imong tapad. Karon na yun. I-exchange sa imong tapad. Unsay imong na-feel? Usa, dili ka? Dili ka? Why man? Why? Okay. Dako ra kayo ang gi-exchange. 100 ang imuha din niya, 1,000. Sige daw, exchange. Yan. Hawidi sa. I-feel. Sakit. Sakit, no? Katong gamay ang iyang nadawat kay dako, lipay kay siya. Pero katong dako, diyan gihatag sa ang iyang nadawat kay gamay, sakit. Sakit ka ba kay piso ra gani, oh. Di ba? Ay, grabe po, Dani. I-deal na ni Lord nga ng sakit sa imong heart. If nagsakit imong heart ron sa exchange sa gamay o sa dako, imagine na si Jesus sa unsay exchange niya nimo kanako. Iyang kinabuhi igsoon. Gibaylo niya iyang kinabuhi sa imong kinabuhi. If na-feel nimo na nga gamay nga sakit sa imong heart, sakit ta Lord. Ang akong 1,000 giilisan og how much more Jesus? Hinumdumi igsuon nga dili ikaw tagiya sa tanan. Magamay og madako na si Jesus tagiya na. Wala na siya naglantaw sa kantidad, naglantaw na siya sa imong kasing-kasing. Ang halad nga sakit mo'y humot sa atubangan sa Ginoo. Naditay basket din no para sa itong mga igsuon sa ay sa isulod. Bitaw, paminaw ra mo sa Ginoo. Natay basket din para sa itong mga igsuon sa Cebu. Mga igsuon na to sa Cebu na naginahanglan. So, hatag nga masakitan. Kay, if sila nasakitan dito nga grabe na wadaan sila, hatag nga sakitan. Istoryahan mo na ako. Isa pa. Mo, undan ako. Last. Grabehan ni mo, Pastor. Ayan, praise the Lord. Yan. Thank you, Jesus. Just respond to the Holy Spirit. Ayaw mo respond sa ako alang, but the Holy Spirit nga gitandog yung kasing-kasing o guna-una. So, this will go through the people nga nasa Cebu. And even online, do your part also if gitandog mo sa Ginoo to obey. So, all proceeds will go to people nga, mga igsoon na to sa Cebu ni Pastor Jerome. Surihan mo na ako. One more. Kita mo na yung ngarilo. Kani ngarilo, dili ko ka-afford ani. And, dili na ako sa Ginoo ni. Dili na ako na ihatag. Naro ko example. Kabalo mo, before ko nakadawat og ning ani nga kantidad nga relo, dira na ko sorry ang price kay actually wala ko kabalo. Pero this is something expensive. Before ko nakadawat og relo, ako una may hatag og relo. Wala ko gipugos og hatag ha. Basig na ay mo sundog na ko basig napugos ra mo ron. Holy Spirit paminaw. Paminaw sa Holy Spirit. Muna gitawag spirit-led giving. Sa dang gawali ko, gingnan ko ni Lord nga ng gusto ka makadawat og relo? Ana siya. Grabe Lord. Ihatag imong relo. Grabe Lord. Ang relo nako nga sa akong wedding nga relo. Wedding nako to siya nga relo.
Palangga kay to na ko ni Lord. Love kay na ko to ni Rilo. Pero yung anak si Lord, in the middle of the sermon, ihatag. So, min anak ko, prophetic gesture, yung anak ko nga, ingon si Lord na ihatag na ko ni nga Rilo. Wala ko kabalo, kinsay na kinahanglan ani. Pero ibutang na ako ni sa altar as prophetic gesture nga kani nga Rilo will remind you nga hapit na mo balik ang Ginoo. Time is ticking. You need to be a watchman. If kasabot mo, unsa nang watchman, time is ticking. You need to know, hapit ng balik si Jesus. So, gibutang na ako sa altar, and then nagpadayon ko gwali, and then, ang mga heart sa mga naminaw na ko while gawali ko, naanaday gaampo nga gusto mo hatag og rilo nako. Pero sa diyang gasuot ko rilo, ingon siya nga, dili ko, kay nana may rilo si Pastor Mark. Pero sa diyang gihulbot akong rilo, gibutang nga siya nga, hala, gi-confirm ni Lord, wala na rilo si Pastor Mark. Ako para gito giya atong rilo na naasa kong balay. So giduol siya nga, Pastor, nagampo biya ko sa ihatag nimo, ina may rilo sa balay. Ningon man ko ni Lord nga, di na ko hatagan, kay na naman siya rilo. Pero na dito nga, gihatag man nimo, Pastor, ako po itong i-release para sa imo. Kabalo ba ka, ana nga, ang imong gipangayo, naghulat ra nga, ikaw una mo hatag? Hello? O i-let go na imong ex. Ihatag na. I-let go na mga butang nga, dapat i-let go. Sa tanan na imong gipangayo, ikaw una gipangayuan sa Ginoo, anak. Unsay gipangayo ni Abraham? Anak. Father of all nation, pero unsay gihatag? Pila ka anak? By blood, o saragyod niya, pure. Si Isaac. Unsay giingon ni Lord niya? Offer your son, your one and only son. Sakit siya nga halad. Sakit to siya nga halad. Gawali ko nga, kalayo akong kasing-kasing kay paghatag na ko, na-fire sa akong altar. Gusto mo nga na-fire siyang altar, siyang heart? Ihalad ang the best ni Lord. Amen. Undang na ko istorya. Gusto pa mo? Napa? Kinsay pastor din eh. Kinsay mga leaders din eh. Every time mo wali mo pastor, unsay ihatag nila ninyo? Muhatag og pag humagwali unsay ihatag? Love gift. Wow, lipay kita na, di ba? Pag human og wali speaking engagement, love gift gina ang itong gi-anticipate. Ay, salamat yun sa love gift, Lord. Mahuman na sulba, di mga utang, ani. Imagine na, nagwali ko sa tulo ka churches. Tulo ka love gift ako nadawat. Wow, lipay kay ko. Ay, ayun na gud mo pag kuan yun nga, kuan pag kay mo. Na nagug nalipay mo dawat mo love gift gud. Mura po tag mga robot din eh. Lipay kita, di minggawas atong. Ano ko, Lord, salamat. Kani nga love gift akong giihap. Makapalit gi kog aircon ani sa balay. May na siya, split type. Bugnaw nagigay ang kwarto, Lord. Then, pag-abot sa akong baby, comfortable na gid kay siya. Yan mo ito, igistorya na ko sa, invite na ko si Brother Jover. While we are in the car, si Brother Jover nga, mayo na, at least naki-remembrance na mo dinhi nga sa mga love gift, nakadawat ka og makagama ka aircon. Yes. Wa ko kabalungan, apil si Jesus, nagsakay sa sakyanan, bisag kami ran duha. There was a third person inside the car. Ingon si Jesus nako, what if ihatag nimo na tanan ako kanang love gift? As burnt offering. Burnt offering. Offering nga isunog nimo. Burnt offering is isunog nimo tanan sa Ginoo, walay mabilin. Hila ko. Lord, grabe po ka, Lord. Lagsaragi ko makadawat ng aning kantidara, yun ay mo pag yun ipasurrender, ipahalad. Pero Lord, nga siya, kinsay kadala ni mo sa Dubai? Ikaw, Lord, pila imong gigasto? Wala. Sa ticket, ikaw gasto? Dili. Sa imong board and lodging, ikaw gagasto dire? Dili, Lord. Kinsay ka pakaon ni mo dire sa Dubai? Ikaw, Lord. I-bless ko ni mo, Lord. So, kinsay tagiya ng love gift? Ikaw, Lord.
Gahila ko while on the plane kay ipahalad sa Ginoo as a burnt offering. First time ever in my life. Pero ingon si Lord nako nga, mo nang di ka kadawat og dagko nga kantidad, kay imong gihatag gagmay man na kantidad. By the measure you use, it will be measured back to you. Pressed down, shaking together, and running over. Unsa nga measure na imong gihatag, mao ra gina imong measure pod. Hello. If mohatag ka og dako nga kantidad, maulaw ang hari nga dili mohatag og doble pa ana nga kantidad. Ang halad nimo nga gakalayo nga sakit sa imong kasing-kasing. Kita si Lord ana. Lantawa ang halad ni Abraham nga si Isaac. Nahimo siya father of all nation and gitawag pa gid siya the father of faith. Those who become born again and part of Jesus are also their father is Abraham. That the promises of Abraham, nanas Colossians, basa mo sa Bible ha? The promises of Abraham is I will bless you to be a blessing to all nations. So ang blessing ni Abraham na apo nimo. Pero andam ba po ka mo halad pareha ni Abraham? Sumingan ako Lord, bantog ra Lord no nga naay limit na madawat sa akong blessing kay naday limit pod sa akong paghatag nimo. So excited ko karong Sunday nga ihalad nako akong burnt offering. Wala nako gipa exchange nga ang dirhams gyud akong ihatag. Dili ang wala nako gipa exchange to pesos. Ang dirhams kay kung exchange ako sa pesos murag baga-baga giba marag mahadlok ko nga ako dirhams na lang pila ra ka dirhams na. Hatag nako. Bahala na ang church mo halad. And then na-promise si Lord sa ko unsay madawat ako after the burnt offering. Akong gi-share ninyo to encourage you, dili na ko ipahinambog, di na ko ni kaya kung ako lang bitaw, dili ko mutuman. Mupalit kog split type nga aircon kay baling inita karong panahon. Pero si Lord may giingon, yun na siya promise. So, ang outcome sa akong obedience, makita na ninyo. Kaya ako nang i-share. Kay ngano man, gusto ko nga, this is the time nga mo-obey kita. Taste and see that the Lord is good. That you will eat the fruit of the land. Wala may mawala ni mo, mo-obey ka. Daghan pa kayong madungagan sa imong kinabuhi. So we will do another second offering. Kuyawang. Burnt offering. Grabe yan ang ginari, Pastor. Dili ko prosperity preacher. Dili ko prosperity. But you know, love ra na sa Ginoo. Dili na ko nakaya buhaton. Nga ako lang. It's by the grace of God. So, salig yung sa grasya sa Ginoo. May gani akong asawa na lipay ra siya. Okay ra. Nga walay mabili na to para tanan ni Jesus. Wow. Napoy ning ana nga partner no, maka-bless. Grabe si Lord. So that is the burnt offering nga gi-mention ni Pastor Saipod kanina. So if you are watching, na-bless ka, if na kay burnt offering, offer it to the Lord and I guarantee you nga si Lord mo bless nimo. If dili burnt offering, just an offering nga sacrificial nga ihatag nimo sa atong mga igsoon dito sa San Remedyo no, Cebu ka Pastor Jasper nga naginanglan sila tabang dito sa gawas ra sila matulog, habol, tent and all. May ilang kinanglan. So just obey the Lord. Unsay gibutang ni Lord sa mga kinabuhi. Awit Usa ka awit before I end kay mo minister ko ninyo. Coming back to heart. Mora gina ang gusto ni Lord. Hearts. All about you, Lord God. Not about us, not about our name, not about our church, not about our organization. It's about you, Lord, na ikaw makitaan Ginoo sa mong kinabuhi, Lord God. It's not about how much we obey even. It's about how much you loved us. And you have given your life for us, Lord God. That's why ang obedience mo flow. Lord, if we have not tried to obey you, nga masakitan, I pray, Lord God, na sacrificial love and sacrificial obedience, Lord God. Sa gagmay nga butang, tudloy mi, before mi nimo pasaligan, Ginoo, Lord God, sa dagko nga butang. Teach us to handle the small. Teach us to overcome fear.
Teach us, Lord God, to say the right things at the right time, Lord God. To give, Lord God, to the right people at the right time. If mingon si Lord sa imo nga ihatag ni nga amount ani nga tawo, go. Ang nindot bitaw kayo nga conversation nimo ni Lord is, Lord, gamita ko unsaon ko nimo, Lord. If na kay extra nga kwarta din na ampo ni Lord nga, Lord, para asa ni? Asa na ko ni ipahatag? Grabe kina nga conversation, matandog si Lord ana. So do that, young people, do that, church. Maminaw ka, spirit-led giving. It's all about Him. Let's worship. Just come back. Coming back. Heart of worship. And it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I made it, and it's all about You. It's all about You, Jesus. From this moment on, Lord God, I pray You teach us the heart of worship, the heart of true giving, spirit-led giving, Lord God. Na naay mga prayers, Lord God, nga ma-answer, and naay mga breakthrough mahitabo, Lord God. And naay alignment, Lord God, nga mo-obey sa imo mo-obey sa imong word, mo-obey sa imong unction, Lord. Fill this place, Holy Spirit, nga mabungahon ang tanan. And I'm excited to hear the testimony of Your people, Lord. Unsay gibuhat nimo nako, Lord God, na naabot kog Dubai, I pray, Lord God, nga mo send out po ka, Lord God. The moment nga mutuman nimo ang mga anak, Lord God, You will use them and send them out to many places, to many nations, Lord God. Kay mo man na imong giingon, Lord, go and preach Your word, the gospel, discipling people, Lord God, baptizing them, Lord, and going into the nations, Lord God. Magsugod man mi, Ginoo, sa Jerusalem, and then to Samaria, to Judea, and all the ends of the world. Just empower us, Holy Spirit. Teach us, guide us, mold us, and let Your will be done, Lord God, in this very moment. Thank You, Lord. Amen. Amen. Amen.